showbiz fanatics, Daniel Padilla abay laman ng mga social media platform. Totoo nga ba na Katniel still going strong? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang hiwalayan ng couple na si Daniel Padilla and Miss Catherine Bernardo. Ilan sa mga news na nagkalat, Bulgar Online said na di umano nag-iipon para sa future nila si Catherine. Natauhan na di siya ang priority ni Daniel. Ito po yung caption, pero medyo nakakalurky yung laman ng balitang ito. Sabi dyan, ngayong hayag na sa publiko ang breakup ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, isa-isa na rin naglalabasan ng mga kwento ng lihim ng pambababae daw di umano di Daniel. Matagal na raw na pasimpleng nagtutu-timer si DJ na nabubuking ni Catherine, pero dahil mahal nga niya ito, paulit-ulit pa rin daw niya itong pinapatawad. Ayaw daw ni Kat na mawasak ang kanilang love team at naaalala rin niya ang Katniel fans. Ayaw ni Catherine na masaktan ang tagahanga nila Daniel. Pero may mga hangganan din naman ang lahat. Mismong ang mga loyal fans ni Catherine ang nagsasabi sa actress na dapat na siyang magising sa katotohanan. Huwag na siyang pumayag na paulit-ulit siyang niloloko at minamanipula ni Daniel Padilla. Marami nang nagpaparating kay Catherine ng lihim ng pambababae ni Daniel. Hindi lang si Andrea Brillantes ang naugnay kay DJ sa panahon na magkarelasyon sila ni Catherine. Kaya naman nauntog na si Kat at tuluyan ng winakasan ang relasyon nila ni DJ. May hugot at patama pa ang isang post ni Kat na nagsasabing what good is a man who has no plan but just having fun. Sa panahon na sila ay naging magkarelasyon, hinintay ni Catherine ang pagmamature ni Daniel at gusto niyang makita kung may plano ang nobyo for the future. Kumikita ng milyon-milyon si DJ pero hindi nag-iipon at nag-i-invest. Priority ni Daniel na suportahan ang pangangailangan ng kanyang ina at ng mga kapatid. Hindi ito nag-iisip mag-ipon for his future. Mas unang nag-mature mentally and emotionally si Catherine at malaki ang naging transformation niya. Hindi na rin kailangan pa ni Catherine na dumepende sa love team nila ni Daniel Padilla, kaya niyang tumambal sa ibang aktor at gumanap ng mature role at napag-iwanan na ni Catherine si Daniel. So ito po yung ilan sa mga laman ng balita patungkol dito sa hiwalayang ito. Pero ito pong si Mr. Daniel Padilla still gumagawa pa rin siya ng paraan para ayusin kung ano man po yung kanilang conflict, kasi sa isang relasyon di naman may iwasan talaga na magkaroon po ng ganitong klase ng pagsubok. Talagang kahit gaano pa po kayo katagal na magkasama, susubukin pa rin kayo ng panahon at ng sitwasyon. At isa sa mga ginawa nga, nakakatawa lang na sa pag-amin po ni Mr. Robby Domingo na siya po ay talagang totoong kinumpronta ni Daniel Padilla ukol po sa unfollow issue. Nilinaw ng Kapamilya TV host na si Robby Domingo na wala siyang samaan ng loob ng kaibigan at kapwa kapamilya artist na si Daniel Padilla. Sa kanyang naging panayam kay OJ Diaz na mapapanood sa YouTube channel na huli, ibinahagi nito na walang katotohanan di umano ang follow niya kay Daniel at Andrea Brillantes kasunod ng chikang di umano'y hiwalay na ang Katniel. Ayon po sa interview, ito po, Robby, sinagot mo na ito pero maikli lang yung sagot mo na parang hindi totoo yung news na in-unfollow mo si Andrea at Daniel. Pinapollow mo ba sila in the first place? Sabi po ng talent manager na si OJ Diaz. Hindi po, yun din po yung iniisip ko na hindi ko rin alam kung noong una pa lang kung ano yung handle niya. Kasi kung hahanapin mo si Andrea Brillantes, hindi lumalabas. Ang lumalabas ay si Blight, katulad din yung kay Daniel, parang Daniel Padilla, pero ang lumalabas Supremo, sagot ni Robby. Pag-amin pa ng dating Pinoy Big Brother housemate, hindi talaga niya pinapalo ang dalawa, hindi na naman doon nasusukat ang kanilang friendship. It doesn't mean na kung hindi ko pinapalo,
hindi ko na sila kaibigan. Parang for me, yung relationship ko with the transcend, yung pag-follow say ni Robbie. Bukod pa rito, nagkita pa raw si Daniel sa isang event para sa pelikula ng aktor kasama si Sanjo Marudo. So ayun, at least malinaw. Anya, pabiro pa raw na kinompronta ni Daniel ukol sa issue. Actually, noong isang araw nakausap ko pa si Daniel at nagtawanan kami. Yun yung meron siyang movie conference or story conference. Pagpapatuloy niya, nagbiruan lang kami, sabi niya sa akin, in-unfollow mo ba ako? Galit ka sa akin. Tapos ayun, nagtawanan lang kami dahil for us, hindi issue talaga yun. Pinili rin daw, di umano, na Robbie Domingo, pinili pa rin huwag ipollow si Daniel Padilla. Pinili naman ng binata na wag nang ipollow si Daniel dahil pinapollow naman niya ang girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Pinapollow ko naman si Catherine para sa akin naka-package deal na sila na kapag may life update, makikita ko kay Catherine. Maaari siyang tanungin ng madlang netizen kung bakit sa kabila ng isyung pag-unfollow kay Daniel ay hindi pa rin ito kasama sa kanyang following ngayong gayong aware naman ito sa IG handles ng dalawa. For my sanity, siguro na ang daming nangyayari, lalo na ngayon na hindi ko siya ma-handle yung social media. Kasi ang social media for me ay pag-update sa akin ng iba pang pangyayari. Pero especially in the past few years, ang daming stress sa buhay, sabi ni Robbie. So at least malinaw na po yung issue patungkol kay Robbie, no? At syempre naman, itong si Daniel Padilla ay wapakils pa rin sa mga bashers at haters. I'm no longer affected, sabi niya, no? Bago pa sumabog sa social media ang chismis na hiwalay na umano ang Katniel, na unang sinabi ng aktor na si Daniel na tila hindi na siya naapektuhan sa pambabash at hate comments. Yan ang kanyang tinalakay matapos siyang tanungin ng ilang reporter sa event kamakailan lang patungkol sa kanyang mental issue. I agree that our mental health should be the one top concern these days. Sabi ni Daniel, paliwanag niya, I think it's because of social media that we're all experiencing anxiety attack. This is why we can blame our grandparents if they can understand us. They didn't have too much information growing up. Before the time of phones and social media, it's like they didn't have to worry over things they shouldn't, sabi niya. Chika pa niya, today we concern ourselves with so many things, with stuff that we know we shouldn't have known about to begin with, like personal problem of other people. Galing niya mag-English doon, ha. Often, it's no longer our business, but we would still post our comments about it. This is especially prevalent in showbiz, sambit pa niya. Dahil dyan, ipinapaalala ni Daniel na dapat mas maging mindful sa nararamdaman ng ibang tao bago mag-post o mag-comment. Kasunod niyan ay sinabi na nga niya na hindi rin na siya masyadong tinatamaan o naapektuhan sa mga masasakit na salita na binabato sa kanya. I consider all this noise nonsense. Whatever hurtful words to throw my way, I don't mind. Way ka ng kapamilya heartthrob. Samantala hanggang sa ngayon ay nananatiling tahimik pa rin sila patungkol sa kanilang issue. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!